On this exclusive masterclass training, speed is the name of the game. As one of the Dream Squad, will take you to the starting point of vision to manifestation. Let us all walk up and seven-figure earner, sports star achiever, and one of the top 20 of empowered consumerism, none other than the queen of breaking record, millionaire in 7 months, Queen Jomi Hospital! The kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Disobey me, then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the hottest online show of the planet. Oh, char lang, joke lang. This is a masterclass, a special masterclass by the Queen of Breaking Records. Hello, Elites Empire. Sa lahat ng mga andito na first time, sino dito ang first time na naka-attend ng masterclass ni Queen? Marahil ikaw, sanay ka na makita ako na nag-host ng show, 'di ba? Kasi bago ka pa lang pumasok sa Elites Empire, sino dito ang mga first timer? Pa-comment naman ho. Comment me. O sige, me. Comment me. O, hantod, mahimo nakang kanding. Sa sigig meh. Nge. O, 'di ba? O, sino naman dito ang mga second timers? If you're a second timer, I'm really so excited. It is because for tonight, this is a special type of masterclass. Kahapon pa lang po talaga ako excited sa masterclass na to. It is because sino dito ang nakaramdam na meron talagang something sa September na masasabi talaga nila, this is it. This is the biggest breakthrough of my life. O, di ba? At yun yung naramdaman ko din. Kaya if you are ready, make sure na meron ka talagang pen and notebook habang nadadagdagan tayo ng mga participants. And yes, comment, this is it. This is really is it. We are currently at pangilan na ba? Ilang days na ba ng buwan? 12 days ng buwan. So patapos na yung middle talaga ng buwan. And sa lahat ng mga hindi din nakakakilala sa akin, magpapakilala ako. O, sige. Magpapakilala ako. Wait lang. Hahanapin ko muna saan yung share. O, diba? O, sige. Comment ka muna sang lupalop ka ng mundo. Nanonood ngayon ng masterclass. Nakakatuwa kasi we are live not just in the Philippines, but worldwide. Sige, Cebu. Watching from Kuwait, Hong Kong. Sige. Pasok sa nato diha ato mga friends. Oh, panawag sa imo mga friends, sabihan mo na magma-masterclass si Queen for tonight's video. Sige na. If ready ka na, comment training. If ready ka na, paki-comment naman ho, training. Oh, if ready ka na with your pen and notebook, comment training. Naiintindihan ko talaga that training is very, very important. You need to equip yourself with the right skills, knowledge, and attitude for you to get a particular goal. And for this training, nag-prepare talaga ako sa inyo ng mga slides. Nag-prepare ako ng, how to train your dragon. Hala ka, wrong. Murag sayop training. Hindi pala. Murag movie na. Murag nasayop ko sa akong training. Nakakatuwa. Kasi itong training na to, a week ago, gusto nyo ba ng kwento? Hindi pala a week, 1 month ago. Nagkaroon ako for the first time ng training sa office. Dati-rate, sanay lang talaga ako na mag-present sa negosyo. Pero hindi talaga yung nagtitraining sa napakaraming tao. But last month, I had my first ever experience na mag-training. Nakakatuwa kasi while I was preparing this slide na ituturo ko sa inyo ngayon, I started my training with a joke about how to train your dragon. Sabi ko, lahi din siya nga training, lahi din siya nga dragon. Nakakatuwa. It is because 2 weeks ago, for the first time, nagsample ta sa ERS at naging popstar tayo. At hindi ko makakalimutan that after my sample, binigyan ako ni Empress ng isang laruan
na tulad talaga na nakikita nyo ngayon. Si Toothless. One question before tayo magsimula. One question. Gusto mo ba magkaroon ng isang downline, ng isang leader na tulad ni Queen? Comment. Yes, yes, yes. Next question. Sure ka? Oo. Sure jud ka? As oo. Kasi para magkaroon ka ng isang downline na tulad ni Queen, maging empress ka muna. Tinanong ko talaga, Empress, bakit mo binigyan ng laruan na to train your dragon? Kasi sabi daw niya, kasi di ba daw sa movie, yung dragon na yan is yung pinakamahirap daw itame. Pinakamahirap i-tame ng tao, yung dragon na yan. Ako daw si Toothless para sa kanya. Dragon man di ay ka-Queen. Oo, totoo yan. And I really realized, while I was like spending years and years dito sa network marketing, totoo nga no, marirealize mo ba na what if ang isang Jomi Hospital napunta sa isang leader na hindi masyado ganun kapasensyoso tulad ni Empress, hindi masyado ganun ka-skillful, hindi masyado ganun ang wide ng knowledge ng negosyo. Question, mahahandle ba niya ang dragon na yun? Kung ang dragon rider is hindi ganun kagaling when it comes to taming that dragon? The answer, no. That is why right now, I want you to fully understand that in this training, in this business, really need to equip yourself with the right skills. Bakit? Para kung darating yung mga dragon ninyo sa network, ready kang i-handle sa kanila. Ready kang i-handle sila, I mean. Ang Tagalog na to na balintuwang. Question, ready ka na bang magkaroon ng napakaraming dragon under you? Yung mga dragon na mga leaders na tulad ng mga resulta ni na TGS, Phoenix, Iron Lady, Queen, Antika Dyers, Big Boss, Network Diva. Ay, grabe. Diba? Kaya listen carefully to my next slides. And let me show to you my next slide. Lahat nga slide. Ay, dili na nga slide. Uy. Hala, uy, kakapoy. Sige, katawa. Oh, dili na nga slide, Queen. Binuang mga Queen. Serious naman. Sige, clips na lang. Video clip lang. Ipakita ko sa inyo. Oh, diba? Yun lang. Oh, pala yan na clips. Oh, diba? Bakit ko kinuwento yan? It is because I truly realized that ano ba yung naging mindset ng isang Jomi Hospital talaga sa pag-network? It is really because lahat man na ma-experience ko sa network, tinatawanan ko lang talaga and I realized that ang pagiging masaya inuugali. And that dapat every single time masaya ka, kinikilig ka. In which tonight, yan yung pag-uusapan natin. We will be talking about dreams. Sino dito ang may mga pangarap sa buhay? O, di man ka mag-Elite's Empire kung wala kay pangarap. But I wanna ask you, ano ba yung pangarap mo for the month? O sige, sabihin na lang natin for the month. O sige, go, comment. Oo. Sige. Ito now. Nawawala daw ako. O, yan. Okay na? Hello, mic test? Kuya, nomination na po ba? Hindi ko alam kung nag-yes sila sa comment section kung okay na eh. Ay, okay na daw. O, sige. Hala, sige. Padayon. Sige, dreams. We're talking about dreams. When I started here, marami din talaga akong naging halaka. Putol-putol, Judy ko. Wait lang. Pero okay naman yung audio, di ba? Yung video lang. Tama? Sige daw, pa-comment daw muna before ako magsimula. Okay sa akin, Queen. Sige. Okay naman di ay. Kay kung dili, loadan na to atong magic data. Sige na, oy. Diretso na ta. Sige. Ako din ho, nagsimula ako sa negosyo with the dream. You know what's that dream? 5 years ago, I really want to hit 1 million sa isang buwan. Sabi ko, I'm gonna give the next 5 years of my life sa negosyo.
na to sa Elites Empire kasi nakikita ko yung sarili ko nakikita ng 1,000,000 sa isang buwan. Matanong kita, yan ba din ang nararamdaman mo? Alam mo ba deep in your heart na dito sa pinasukan mo, aabot talaga sa point na normal ang 1,000,000 sa isang buwan? Yes na yes. O, normal. Ang dili normal, ang internet. Wait lang. Niisip ko eh. Oh. Kalma mo diha. Oo. Sige, padayon ta? Kasi pilit daw yung video. Wait lang ha. Fix muna natin. Okay. Fix muna natin. Okay. Can we have 2 minutes? Lipat lang ako. Pwede pa play? Oh. Okay man lagi. Oh. Oh, okay. Okay naman. Laban? Game na? Pa-comment IT? Okay na okay, Queen. Okay, sige. Okay, padayon ta. Kahit nawawala boses, okay naman, di ba? Sige, laban ta. Yun. Okay. So gaya nga ng sabi ko, isa sa mga dream ko talaga ang kumita ng 1,000,000 sa isang buwan. And for this September, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Mura! Yun lang. Tapos na ho tayo sa masterclass natin. Gigil na ang mga tao. Diba? Ito yung pinakamalaki ko na income sa isang buwan na mabilis. Kasi nung pumasok yung September 1, naka-experience ako ng kumita ng 181,000 in 1 day and 500,000 in 2 days. Yun. Day 4, 4 days income, umabot ako ng 700,000. Yun lang. And I wanna tell you that kung ano yung naging mindset ko para umabot ako dito, yan yung ilalagay ko sa training na to. So I want you to really absorb everything that I'm going to say. My energy. Because I really believe that I was once like you na walang idea sa negosyo. I was once like you na nakikinig sa mga mentors. I was once like you na hawak-hawak yung ballpen ko. Sinusulat sa notebook ko lahat ng sinasabi ng mga training. I was once like you na naramdaman ko talaga that ito na talaga. This is really, is it. Kasi ako yung type of tao na alam ko masipag at matyaga ako. Ako yung type of tao na grabe talaga ako maka-edit when it comes to video. Pero bakit hindi ako yumayaman? Yun yung tanong ko. Kaya right now, hindi muna tayo magpakuan sa ta, magpa-thrilling sa ta. This is 3D by Jomi Hospital. Initially, I called this Speed is the name of the game. Pero ngayon, gusto ko siyang tawagin na 3D. Kasi ito lang talaga yung mga practices ko na ginamit ko bago ako mapunta sa 1,000,000 sa isang buwan. First, explain ko muna, ano ba yung difference ng 2D and 3D? 2D, ito ho refers to the objects or images with only 2 dimensions. 3D naman refers to the objects or images na may length, width, and depth, giving the appearance of depth or volume. Para mas maintindihan mo, tignan mo ang picture na to. Ang 2D, yun bang parang flat lang siya. Parang kung titignan mo siya, parang one-sided lang talaga, walang dimension, walang length, walang depth. Ang 3D naman, parang siyang makikita mo na naa siya kilid, na gani siya. So meaning to say, itong 2D, flat. Oo. Ito yung parang kaibigan mo na flat. Kaibigan mo na dalawa ang likod. Charot lang. Ang 3D naman is may depth. Kaya ako sinabi sa inyo to, because what you might see is just the 1,000,000 pesos sa isang buwan. But you do not see is ano yung ginawa talaga ni Queen na depth sa negosyo, sa mindset. Bakit nakuha niya ito? And the depth of the mindset and the skill set that I have on my network journey is really, really helpful para makuha siya. Isulat nyo sa notebook nyo, pinaka-early ko na naintindihan sa negosyo is that every income level requires a different version of you.
Every income level requires a different version of you. Before ka nag-Elites Empire, most likely kumikita ka na. Most likely kumikita ka sa trabaho mo. At yung kinikita mo sa trabaho mo, those are yun yung parang ang income mo, hindi income, salary na nai-earn mo sa pagtatrabaho mo kasi may nagagawa ka na skills na bagay para doon. Kaya nga kung sasabihin mo sa akin, pansinin nyo sa isang corporate na setting, hindi pwede na mas malaki ang, anong tawag dyan? Salary ng isang normal na trabahante kaysa sa manager. Tama ba ako? Kasi may nagagawa ang manager when it comes to troubleshooting, when it comes to handling a team, when it comes to training people na hindi nagagawa ng normal na trabahante. Tama ba ako? Meaning, you are only being paid by the skills that you can do. Maraming tao na nagtatanong sila, bakit wala pang changes na nangyayari sa buhay ko? Sagot ko sa kanila, malamang, baka wala ka pang ginagawa na bago sa buhay mo. Kung anong nangyayari sa iyo sa buhay mo ngayon, most likely, resulta yan ng mga desisyon mo 5 years ago. Kaya kung ganyan man ang salary na kinikita mo ngayon, most likely, kasi yun lang din yung nagagawa mo. Ang tawag ko dyan, yun yung tinatawag natin na employment skills. Employment, trabahante. Kasi normal naman sa trabahante na pumapasok, usually pumapasok ng 8 or 9, tapos mag-out ng 5. Parang ganun siya. And it has always been like that. Pero nung pumasok ka sa Elites Empire, nag-iba na yung paningin mo eh. Kasi this time, dili naman ka trabahante. Tama ba ako? Ano ka na ngayon? Ano ka na? Negosyante. So from the employment skills na nagagawa mo before sa pagtatrabaho mo, papalitan mo na lang siya. Hindi papalitan. I-upgrade. Oo. I-upgrade mo yung skills mo sa tinatawag kong entrepreneurial skills. Yun. Oh. Kasi iba yung nagagawa ng isang katrabahante at iba yung nagagawa ng entrepreneurial skills. Pa-comment entrepreneurial skills kasi negosyante ka na ngayon eh with your own little business. This is my background. Pa-comment naman ano yung background mo. Kasi marahil dito yung iba teachers, yung iba dito call center agent. Ako isa akong vlogger. Ito yung kinukwento ko sa inyo kanina na ako yung masipag na masipag talaga ako nung nagsisimula ako. Ako yung tipo na tao na murag lupig pa nako ang isang trabahante kasi nag-i-edit ako ng videos sa isang araw, 16 hours a day. Grabe no? Naalala ko talaga, pinakagrabe ko talaga. Parang may isang buwan ako na 18 days akong straight na nag-upload. Editing for 16 hours straight per day. Kaya nga after 18 days, nag-stop na ako. Kaya ngayon, pag 100 days of Jomi Hospital, nag-upload na ng 1 minute to minute, minamani ko lang. Kasi naka-experience na ako before. Pero before, hindi naman ako yumaman. Grabe no? Despite sa sipag ko, hindi naman ako yumaman. Sino dito ang kanabitang nararamdaman nila nga grabe na kayo ilahang kudkud sa pagtrabaho. Pero somehow, hindi enough na yung kinikita nila. Kaya nung nakita nila yung Elites Empire, nasabi nila ito na yung pag-asa ko. Sino dito yung naramdaman talaga nila yun? Honestly, in your heart. Na alam mo na, you know, you deserve more. Alam mo sa puso mo na, dili naman ni mao akong value. Uy, murag, masipag man ko, matyaga. Ba't ito yung state ko ngayon? Sino dito? Kaya nga nung nakita mo yung Elites Empire, nag-join ka. Kasi naramdaman mo. And this is what I want to share to all of you. Even, lalong na sa mga nagsisimula dito na pang 1 month pa sila, 2 months pa sila, 3 months pa sila. Sino dito ang 6 months below? 6 months below pa lang sila sa Elites Empire. Or i-comment mo kung 1 month ka pa, 2 months ka pa, 3 months ka pa. Yan, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5th month, 6th month. Okay. Sa lahat ng mga first time dito, 1 month pa sila, 2 months pa sila, 3 months pa sila, ang masasabi ko sa'yo, ang swerte-swerte mo. Bakit? Kasi nung nagsisimula ako, yan lang din yung nangyari sa akin. 2 months pa lang ako sa network, wala pa po kaming online. Meaning to say, hindi ho namin na-experience, hindi kami nakakarinig ng mga kumikita ng 1 million sa isang buwan. At that time, Empress was just earning 200,000 per month. And that was enough for me to know na yayaman ako sa negosyo na to.
Isang tao lang na nagtu-200,000 na nakikita ko, sinundan ko sa negosyo na to. Matanong kita, ilan yung kumayo ng 7 figures in Empire? 11? Ilan ang nag-half million? Last month, ang dami nating half million earners. This month, ang dami nating nag 100,000 in 3 days, 2 days, 5 days, 10 days. Grabe, no? If 5 years ago, enough sa akin, ang isang tao na makita ko na nagtu 200,000 sa isang buwan para maniwala na magmi-million ako sa isang buwan din. How much more ngayon? So, yan yung parang pinanghawakan ko. Ang pinanghawakan ko is the idea that ayoko na. Ayoko na yung nag-i-edit ako, ayoko na yung nagsisipag ako, pero walang nangyayari na massive change sa buhay ko. Because I realized that a few years of hardcore hustle in the right opportunity can put you years ahead in life. Actually, may nagsabi na ang sinabi niya lang, a few years of hardcore hustle can put you years ahead in life. Kung sa tagal pa, ang sisipag mo daw ng ilang ton can put you years ahead in life. Pwede ka daw i-move forward sa buhay mo. Sabi ko, kulang man na siya. Kasi marami mang tao na masisipag. Super talaga yung masisipag. I think it is, ang right niyan is like a few years of hardcore hustle in the right opportunity. Kailangan kasi may right opportunity. Kasi kahit anong sipag mo, kung wala ka sa right opportunity, wala ding mangyayari. Comment right opportunity. Ako nasabi yan, Jomi Hospital. Because I'm very, very observant sa paligid ko. I know may mas masisipag sa akin. Kung kaya ko ang 16 hours na edit, may mga pasahero, may mga driver ng jeep na grabe talaga mag-drive more than siguro 16 hours. Pero yumaman ba sila? Let's say for example, yung mga nagtitinda ng mga balot, nagtitinda ng mga kahit anong panindahin na nasa market, ilang hours sila eh. Tama ba ako? Kumikita, yes. Pero hindi talaga super, super, super yumayaman. Kasi naniniwala ako na ibig sabihin the right opportunity, it comes with the idea that it should be a leverage business. Early ko yung naintindihan. Kasi iba yung effort ng ikaw lang at iba yung effort ng marami kayo. Kaya nung naintindihan ko siya, nilagay ko talaga yung all out ko sa negosyo na to. When we say all out, I really dedicated how many years of my life in network marketing. Running 5 years na ako sa negosyo. Oo. Pero grabe din naman ho talaga ang binalik sa akin. And this was 2019. This was my life change when I really met Empress. It was really, really like that. Hindi ko talaga makakalimutan to. Bakit ko kinukwento sa inyo to? Kasi baka ngayon, may mga kaibigan ka na tulad ni Jomi Hospital. Kasi sabi mo kanina, di ba, gusto mo magkaroon ng downline na tulad ni Queen. Marami ho sila outside Elites Empire. Marami ho sila na meron silang natatagong galing. Hindi lang nila napapalabas sa kung anumang opportunity na meron sila. What if makita yan ng outside sa Elites Empire na friends mo ngayon sa post mo? Kasi yan lang din ho ang reason bakit ako naghaw ni Empress. Gusto niya ba ng kwento? Queen, bakit ka ba naghahaw? Paano ka naghahaw ni Empress? Natanong niyo ba yan? Paano ba sila nagkakilala? I met Empress 2018 of November. But pansinin mo, ang nilagay ko niyan 2019. Na-meet ko si Empress 2018 ng November. I joined April of 2019. Meaning to say, may ilang months, November, December, January, February, and March, 5 months kaming magkaibigan. Nung na-meet ko si Empress sa 2019, traditional pa ho yun yung networking. Hindi ho si Empress dumiretso ha. Nga pag-meet, dyan na mo diretso nga. Hi, I'm Pearl Hong. Hi, I'm Jomi Hospital. Do you want to do this business? This business. Hindi siya dumiretso ng ganon. Lain sa kayo. Diretso. Ito na, diretso. Kasi wala namang video before. Iba kasi kayo ngayon eh. Ang ginawa ho niya, kaibigan muna kami. After that, tinanong ko talaga si Empress kasi may isang post siya na nabasa ko nung April of 2019
na nag-post siya na nag-earn siya ng 217,000 pesos in 2 weeks habang nasa Siargao siya. So ako naman, parang, huloy, gwapa, gwapa na gali kayo ni siya. Grabe na kayo iyang kagwapa. Daga pa siya kwarta. So yun na, ang sinabi ko sa kanya, Empress, how? Napa-message ako, comment how. Magpapa-comment ako sa inyo ha, para malaman ko na hindi ako lag. Comment how. Alam niyo ba anong reply ni Empress? Ang reply ni Empress, nagbago talaga ng buhay ko. Kasi nung nag-message ako sa kanya na how, nag-reply siya ng how di Carabao. Di ba tutin, baktin. Grabe ka serious. Sabi ko talaga, grabe ka inspiring yung message mo sa akin. Char lang, hindi ho. Ang sabi ho ni Empress sa akin, sige, kuhan ko sa'yo yung negosyo. Tapos yun na yung panahon na nagsasalita talaga ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, kasi ako feeling ko masipag ako na ganito, ganyan, 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 ganyan. May sinabi si Empress sa akin na pinanghawakan ko talaga. Sabi niya, kaya yan nangyayari sa buhay mo kasi wala kang ginagawa na bago. I also had that in my life before. Kaya nung na-feel ko siya, sabi ko ayoko na at sinolusyonan ko. Kaya I do what I do now. Anong sabi ni Jomi Hospital? Ano ba yung ginagawa mo? Magbibenta ba tayo ng laman? Kasi parang, bet ko yan. Curious na curious ako. Ano yan? Oo. Grabe yun talaga. Parang alam mo yun? Why am I telling you this? It is because si Empress Wu yung type na tao na hindi niya dumiretso talaga na pang 5 paragraph talaga ang pag-message niya sa akin explaining the business. She was smart enough to make me curious. Comment, make them curious. Pero, while nagsasabi siya, nag-a-add siya ng value. Ano yung value? Pinapaintindi niya sa akin. Sabi niya sa akin, para hindi na yan maulit in the next 5 years, yung nararamdaman mo ngayon na hindi sapat yung pera mo, hindi sapat yung ganito mo, you need to position yourself so that in the next 5 years, you will achieve leverage. Yun yung sabi niya. Ako naman, pinagsasabi ng babae na to, uy. Sabi niya, that's why what I do. Ngayon naman, position leverage. Unsay leverage ba yun? Hindi ko naintindihan yung leverage. Sige daw, nung nagsimula kayo, naintindihan niyo yung leverage? Sa totoo lang, yung word na leverage, ang alam ko lang lever na pinupuli, yung leverage na yan. Buti na lang pinaintindi niya sa akin. Pinatingin niya talaga sa akin yung slides niya before kasi wala pa man kaming video na leverage pala, yun pala yung pagpaparami. Sabi niya, leverage, kung sa Tagalog pa, pagpaparami. Sabi ko naman, ano bang trip ng babae na to? Anong pagpaparami? Ito ba yung ibig sabihin sa Bible na go to the world and multiply? Kasi favorite ko rin yung activity na yun. Sabi niya, hindi. Hindi. Meaning to say, paramihin mo yung sarili mo. Bibuild ka ng team mo, and at the same time, kikita ka. Kung kikita din sila. Kaya ako nag-join. Kasi naintindihan ko yung word na leverage. So right now, yan lang. I think that is the very core kung bakit talaga ako nag-join sa negosyo. Kasi nung nagsimula ako, yes, right now, totoo, na ma-feel man jud na ako nga pag may kumikita na leader na nag-half million, nag-update, grabe talaga yung happiness na nararamdaman ko. But when I really started, wala man ko ni diretso og kuan, purpose. Totoo yan, wala ko diretso purpose. I wanna have a purpose. Oo, hindi ho yan. Nung nagsisimula talaga ako, gusto di ko mo dato. Gusto ko talaga yumaman. Yun talaga yung reason ko. Kasi ayoko na ang sipag-sipag ko. Talino ko, hindi pa ako mayaman. Yun talaga yung reason ko. Paano ba tayo yayaman dyan? Ano ba yung gagawin? And as I evolve in the network, nag-iiba siya. At yun yung tinatawag ko na evolution. Pa-comment evolution. Queen, ano yung evolution?
Alam niyo yung Pokemon, di ba pag magsa-starter Pokemon ka, let's say for example, si Charmander. Si Charmander nag-evolve, naging Charmeleon. Si Charmeleon naging Charizard. Oh, ilalagay ko sana sa slide, pero naubusan ako ng time. It's either malalagay ko ang Pokemon sa slide or wala akong wig. Pili mo. Lain sa kayo kalbo ako ngayon. No? Upaw ko diri habang nagma-masterclass. So bahala na why slide, i-explain ko na lang. But ano yung ibig sabihin ng evolution, Queen? Evolution, ito yung nangyayari sa isang tao na nag-iiba yung paningin niya sa buhay, nag-iiba yung perspective niya sa buhay, nag-iiba yung priorities niya sa buhay, at nag-iiba yung gusto niya sa buhay. Pansinin mo, nung bata ka pa, what is success for you? Di ba success mo sa bata ka pa? Magawa yung assignment mo. Mapas mo nung high school ka. Mapas lang. Mapas ni mo yung mga assignment pagkaugba. Happy na ka. Success na yun para sa'yo. Tama ba ako? Tapos nung nakagraduate ka ng high school, ang ginol mo naman, graduate ulit ako ng college para makadiploma ako. So yun na yung success mo. Yun na yung basihan mo na successful ka. Tama? Tapos, nung nag-graduate ka, ang basihan mo, makahanap lang ako ng trabaho. At kung makahanap ka ng trabaho, sa mind mo, kasi hindi ka nga naka-experience na kumikita ka, excited ka maghanap ng trabaho. Hindi nila sinabi na hindi pala enough. May nakita akong ganyan na content eh. Sabi, excited na tatrabaho na ako. Tapos hindi nagsabi yung mga ate at kuya niya na kung alam mo lang. Oh, tawang-tawa talaga ako. Kasi yun naman talaga yung reality ng buhay eh. Kaya nung nandun ka na, nag-iba na yung perspective mo na, oh my God, I've been training my whole life para magtrabaho only to find out na hindi pala enough yung sahod. Only to find out na equal lang pala yung expenses. So, kailangan pala magdoble ka. Yun. Oo, nagsabi na lang sana sila. Sana in-enjoy ko na yung mga moments. Binibigyan pa ako ng pera ng mama at papa ko. Compare ngayon, ako na yung nag-aanap ng own ko na pera. Diba? Reality strikes. Yun yung sinasabi na evolution. Until you are here in Elite's Empire. I'm sure umabot ka sa point na ang success para sa'yo maka-join lang sa Elite's Empire. Tama? Makasimula. Until umabot sa point na sinabi mo mag-VIP ka. That is success for you. At nung nakuha mo, tinapik mo yung sarili mo, congrats. At nung tapos ka na mag-VIP, umabot ka na ang level na naman ng success mo, is maka-join ka ng isang tao, kahit isa lang, yun yung level mo. Tama ba? Until sinabi mo, sige, isa na naman na mapa-join na mag-VIP din. Yun yung success mo. Until umabot sa point na ang success mo na ngayon, 6 figures isang buwan. 100,000 isang buwan. Nung natapos ka na, nag-level up na naman, nag-evolve na naman yung kagustuhan mo, gusto mo na naman ng 200, until 300, until 500, until 1 million sa isang buwan. Diba? That's what I want you to fully understand. Because this is how you build a network. It is not just the income. It's easy to say na gusto kong magkaroon ng 1 million tulad nila Empress, tulad nila TGS, tulad nila Queen. But ang question ko sa'yo, do you also embrace the process of becoming? Do you also love the journey of getting there? Because it's not just seeing the vision, it's actually enjoying every moment of that journey until you reach that vision. And I am here to tell you sa lahat ng mga first-timers dito, ang kaharap nyo ngayon, ang pinaka-unang millionaire circle ng community na to. After Empress and LPG, I am the first millionaire circle of Elite's Empire. Anong significance niyan, Queen? Bakit kinukwento mo yan? Because I have seen the journey of Elite's Empire. I have seen ano yung naging muka ng Elite's Empire, takbo ng sistema ng Elite's Empire nung isa pa lang ako until 10 na. Naabutan ko din si Empress nung nakita ko talaga siya sa Cebu. Alam nyo ba, nung na-meet ko si Empress sa Cebu, may 6 lang siya na downline sa Cebu. 6. Ako yung pampito. Baliw na baliw ako ha? Kasi parang, dami yung downline. 6 yung downline niya. Oo. Hindi ko alam, yung mga other downlines na pala, baliw na baliw. Kasi, ay, si Joby Hospital yan. Kilala ni Charla. Sila pala ang baliw sa akin, girl. Kaya may mga moments talaga sa buhay mo, no, na akala mo ikaw yung baliw sa isang tao. Yun pala siya yung baliw sa'yo. Chareng! Diba? Cue in. Ikaw pa rin palang hanap-hanap para
'di ba? Vibrato. Oo, yun siya. Bakit ko sinasabi sa inyo? Kasi ang laki na ng Elites Empire ngayon. And I've seen paano binild ni Empress yung empire into what it is right now. Meaning, dahil nakita ko kung paano binild ni Empress, I also have that confidence that I know how to also build my own. Kasi yun yung path niya eh. Susundan ko lang yun. Nauna siya eh. She was a trailblazer. I am a follower. Because time will come, I will be the trailblazer and there will be followers. And baka kayo yun. And soon, ikaw naman ang trailblazer. And you will have followers. Grabe, no? Kaya kung nag-iisa ka man ngayon, kung ikaw pa, kaka-join mo lang, I want you to really see and accept that soon, you will hold a very, 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 very huge team. Huwag ka makuha, ang dami na ng downline kasi may system ang Elites Empire eh. May mga mentors na tutulong sa'yo paano mag-build talaga. And dahil dyan, dahil dun sa core na yon about leverage, I hit my first million in 7 months. Masasabi kong mabilis ang pag-hit ko ng first million. Mabilis ka ba, Jomi Hospital? May nagto 2 months, 3 months. Oo. Pero sa panahon ko, wala pa akong nakakahit ng ganyan, girl. Kaya nga masasabi ko talaga na feeling ko, oo. Parang when I hit 1 million in 7 months, kukwento lang to sa inyo. This is how, kukwento ko to, how I meet LPG. When I met Empress, ang sabi talaga ni LPG sa akin, grabe daw talaga yung mangyayari. Grabe yung nakikita daw niya kung anong gagawin daw. Kung anong gagawin ko sa network na yon. So nakargahan ako ng belief na tama no, mag-create tayo ng standards, mag-create tayo ng track records. Kasi kung anong nagawa ng isang tao, kasi kung yun lang yung tinignan ko na si Empress nagto 200,000 sa isang buwan sa panahon na yon, enough siya for me to realize that. Yun yung sinabi ko, ako din. Gusto kong maging ganyan para makita din nila na kaya din nila. And right now, after hitting my first million in 7 months in 2019, Elites Empire has a total of 143 ngayon. Dami, no? Grabe. I cannot wait na haabot tayo ng 1,000. No, grabe. Sino dito ang feel nila? Nakasama sila sa 1,000, lainsad. And also, by understanding the concept of leverage, I also I also acquired my first sports car in 1 year. No, normal. Normal. That's Jomi Hospital normalizing having a sports car for a first car. That's Jomi Hospital normalizing that in 1 year, you can have a car. Bakit hindi? Oo, kasi sabi ni Empress sa akin, sabi ko, Empress, mag-release na kong sakyanan, Empress. Sabi ni Empress, sige, anong gusto mo? Sabi ko, bisag unsa lang, Empress, kahit ano. Sabi niya, mag-sports car ka kaya? Gulat talaga ako, grabe sa Empress. Uy, murag, di pa mo agig kuan, Empress. Kuan sa siguro ta, Empress. Una sa tag-motor, pang ka na Mio. Oh, kalimutan ko, hindi pala ako tomboy. Charot lang, joke lang. Imagine no? Oo. Yeah, mo to? That's it. Yun na. And then sunod-sunod na ang mga car reveal. Oh, yun na. And top 20 distributor, yan din. Kasi nung pumasok ako, ang pinaka-idol ko talaga when it comes to top 20, si Apluwi. Kasi nung pumasok daw si Apluwi, parang it just took him ilang months. Kasi parang may idea na talaga siya sa pag-network before. Kaya nung pumasok siya, parang ilang months lang siya nag-top 20 siya. So yun yung naging goal ko. Kasi may mga iba nakakapasok sila sa top 20, 4 years, 5 years, yun yung alam ko. So sabi ko, sige nga, try natin. Nakapasok na ako ng top 20 for 1.5 year. Again, Jomi Hospital normalizing that. Pwede mo siyang magawa kahit less than 2 years ka pa sa negosyo. Kaya nga ngayon, hindi na ako magugulat kung may 1 year pa lang sa Elites Empire, top 20 na agad. Kasi yun naman yun eh. Nagti-trailblaze lang kami. Kayo yung susunod para kayo naman yung mag-trailblaze.
kung mag top 20 ka, imagine, no? Sino kaya dito, no? Sino kaya dito? Yung parang 1 year pa lang siya sa Elite Semper, top 20 na siya agad ng kumpanya. Kumpanya to, ha? Kumpanya. I'm telling you about the company. Top 20 of the company nationwide. That's a total of 5 million distributors. And ikaw yung isa sa mga top 20 earning. Top 20. And it has been that for 3 consecutive years. So, matanong kita. What's the biggest dream you've ever set for yourself? Ano yung pinakamalaki talaga na sinat mo sa goal mo sa sarili mo? Before, ang pinakamalaking sinat ko na goal ko sa sarili ko is just to hit 100,000 subscribers. Until sabi ko, gusto ko mag 1 million followers sa page ko. Until sinabi ko naman, yung 1 million sa isang buwan. Yun na yung parang pinakamalaki ko. Ngayon naman, gusto ko mag 2 million sa isang buwan. Yun yung parang feeling ko pinakamalaki na for now. Pero gaya nga ng sabi ko, nag-i-evolve yan. Ikaw, anong gusto mo? Yun lang. So, equip yourself with the right skill set and mindset. Oh, are you learning? Nagle-learn ba kayo? Oh. Kasi ito naman, ito yung ipapaintindi ko sa inyo. Skill set, ito yung capabilities. Mindset naman, ito yung belief system. Anong ibig sabihin yan, Queen? Di ba sabi ko kanina, you are only being paid by the skills that you can do. Skill set, ito yung marunong ka mag-post, marunong ka mag-close deal, marunong ka mag-follow up, marunong ka mag-invite, marunong ka mag-build up. Lahat ng mga nakikita nyo sa mga master classes natin or sa the beginner's class natin, those are skills that you need to acquire. Those are skills that you need to sharpen as an entrepreneur. Entrepreneurial skills because you believe that you are only being paid by the skills that you can do. Mindset naman, ito yung belief system. Ano yung paniniwala mo? Eh, napaka-importante niyan. It goes both ways. But pag-usapan muna natin yung right na mindset. Actually, kinuwento ko na lahat ng mga mindset ng isang Jomi Hospital before pa lang ito. Yung kanina talaga na, ang pangarap ko talaga, ang laki. Kasi pinakitaan ako ng isang opportunity na sobrang laki. Kaya, tinawag ko na 3D ito. Kasi para easy lang siya memorizein, ito yung 3D na pinractice ko talaga when it comes to mindset. Number 1 is desire. Yun yung sinasabi ko na burning desire is the starting point of all achievement. Nung pumasok talaga ako sa Elite Empire, ang drive ko talaga, gusto kong yumaman. Yun. Gusto ko talagang yumaman. Kasi ang dami kong gustong gawin sa buhay. And I'm not getting any younger. Malay ko ba? Na kung yayaman ka, mas magiging bata ka pala. Malay ko ba na kung mas yayaman ka, mas gaganda ka. Tapos kung makita nyo lang ako, tingnan mo, before ako pumasok ng Elite Empire, maganda naman ako dyan. Oo, maganda naman. Pero ngayon talaga parang, ang ganda ko talaga ngayon, makakuyapan. Ano ba? Kala mo nagkuan lang, mapahinto ka lang. Ang ganda niya, yung nakikita nyo sa picture. Oo, maray, ang ganda niya. Pero ngayon kasi ang ganda ko, kuyapan ka, ano ba? May gwapa, gandang di mo ranas, charat. Joke lang, oo. Yun lang. Kasi, yun pala, yun talaga pag yumayaman. Oo. Ewan ko ba bakit? Yun lang, desire. So, I want you to turn that inspiration into inspired action and turn that gigil into production. Panggigilan mo talaga. Like this. This was when I hit my first million. Oh my God. Looking back, grabe. Grabe. Yung suot ko niyan, tingnan mo. Naka-heels ako niyan. Hindi ko makakalimutan yung polo shirt na yan na tag 30 pesos sa ukay-ukay. Yung sinuot ko dyan. Hindi ko din makakalimutan yung pants ko. That was my first ever purchase ng pants na 1,000 pesos. Kasi hindi abot ng utak ko ang pants na 1,000 pesos. I feel bougie. Pag bumibili ako ng 1,000 pesos sa Pull & Bear, malay ko ba? Di man abot sa akong psychological wallet before. Ang mahal-mahal. Di nga abot ng utak ko ang iPhone eh. Ayoko ng iPhone. Kasi nagagawa naman ng Oppo. Yun pala, wala akong pambili. Oo. Totoo yun. Kaya hindi ka na nangangarap kasi most likely, kung ano lang yung kinikita mo, you are living within your means. Tama ba ako? But if you have all the money in the world, ay ewan ko na lang. Baka gusto mo i-try yung mga others.
Grabe lang, nag-flashback lang sa akin. Hala, grabe. Grabe. Kaka-order ko lang kasi ngayon ng mga damit eh. Flashback sa akin yung na yan, yung damit na yan. But that was desire. Sabi ko talaga, gawin natin. And it comes with a decision. The second D is decision. Because success is an every moment decision. Hindi kasi siya pwede na nanood ka lang ng masterclass ni Queen. After ka nanood ng masterclass ni Queen, okay na ka. Tulog na kapag humatsarat. Oo, malimta na nimo. Hindi eh. Hindi. Every day should be a decision to be successful. Magshi-shift talaga yung galaw mo. Magshi-shift yung lahat pag nag-decide ka talaga that gagawin ko na. Alam mo ba anong naging mindset ko coming to September? Kasi parang 3 years na ako na nagta-top 20. Tapos, parang na-experience na po na ako kumita ng million for 1 year straight. So, para akong, ano bang next? Until eventually, hindi na ako kumikita ng million. Parang last year, hindi na ako kumikita ng million. Mga normal lang, 600, 500, until eventually 300,000 sa isang buwan. So, ngayong September, nabalik na dyan ko sa mapa. Alam mo ano naging mindset ko? Baka makatulong sa'yo. Baka ma-hit mo din eh, ng maaga eh. Mas maaga eh. Kasi isasabihin ko na lang, this is my wisdom talaga na na-acquire ko through the years. Ang naging mindset ko, sabi ko that I'm gonna give this year a shot. May 4 months na lang ako. Ibibigay ko lahat. 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 Yun yung all out sa akin. So, naging consistent lang talaga ako sa galaw ko. And hindi ko na napansin na ganun na ang nangyari. Pwede palang kumita ng ganun kalaki. Yung pinakita ko ng mga poster sa inyo. Decision, no? Grabe yung nagagawa talaga ng decision. Kasi gusto kong maintindihan mo to eh. Pumasok ka na sa Elites Empire, meaning to nag-decide ka. This time, I want you to decide na kaya mong kumita ng mabilis. If you believe, comment, yes, I can. Kasi pwede manood ka ng masterclass, tanaw kag TBC. Pero pwede din kumita ka ng mabilis eh. Yun talaga yung naging mindset ko ha. I wanna be fast. That's why kang tawag nito, speed is the name of the game eh. Gusto ko talaga mabilis. No time wasted. Dili, pwede. Ngayon na, anong panibagong record ang i-break ko for myself? Hindi yung record ng iba ha. Sa kanila yun eh. Record ko. Ano record ko? And always remember, do not compare your chapter 1 to somebody else's chapter 70.